namang ilagay sa jungle or gold lane, pero ano ang final ban ng kupunan ng RSG Philippines? Ako, Predri na lang ibabang ko dito. Kailangan dito ng jungle. Hindi pwedeng magising si Matzilla. Yeah. Pwede rin naman yung Akai kasi Akai, meron kang oo. escape doon sa CC chain na manggagaling sa RSG, pero Fred din naman yung stable pick. Pero pinalusot nila parehas, binan nila yung Grok, respect lang din sa flex factor nung Ruby kasi again, pwede ilagay sa XP to, may roam choice pa yung Smart Omega. So may heads up ban lang dito coming out from RSG. Yep. So now the choice is pwede kang kumuha dito ng i-reveal mo yung roam or kunin mo na yung jungle dito for Smart Omega. Again, Fredrin, Akai, still available. Even yung Baksha ni Matt. So there is a lot of options dito for Smart Omega. Yep. And gusto ko yung sinasabi mo kasi kilala natin si Matt as a utility type na jungler, no? Pero tingnan natin, baka mamaya may surprise siya at may ilabas siya dito na something na bago na makakapagpagulat sa RSG Philippines. Smart Omega, ano ba ang kanilang magiging next na hero dito? That's the Tigreal! Tama ka, Burits! Tigreal. Sinabi mo yan. Tama ako. Tama ka. One of the hardest counters against kay Nolan kasi instant. Yung pakiramdam kapag kalabo mo yung Tigreal, walang micro dyan. Pag nando ka sa range ng implosion at Nolan ka, automatic yan. Actually, nung isang araw lang, may pinagsabihin ako, pag Nolan ka, wag mong tatalonan yung Tigreal. Auto-cast ng ulti yan kasi papatayin ka kaganyan. Ang hirap niya, lalo na minsan din kahit hindi team fight, sa laning pa lang. Yung gugulatin ka na lang, bigla kang Implosion. i-implosion, nakaka-bad beats yun. Kahit nga hindi, actually kahit wala pa yung implosion, yung tulak, yung hihilain ka, mababad beats ka dun lalo na pag magagaling ang Tigreal. Yeah. Chain CC din kasi yun Tsaka may clear wave din in a way no? Kung gusto mong tumulong talaga. Pero speaking of Ayun na. clear wave. Ayan. Wait. Wala kasi yung ano din, wala din kasi yung Nathan, sasabi nila, di kunin natin yung physical version nito. Tutulak lang ng Torre, walang pakilasan nararamdaman. It's just that medyo mahihirapan sila sa team fight against the Harith, pero at least meron silang pang sustain ng frontline with the glue, and again, may objective pressure coming out from the blue. Yeah, hindi pa nire-reveal. Oh! Ito What? na nga ba, Ayan na panggulat para kay Sir Matt. Matzilla! Hylos pick as their jungler. Matzilla in Manila! Wow, kakaiba ito Smart Omega. Hylos Jungler, pare! Hylos Jungler! Pre, medyo matagal-tagal ko na nahuling nakita itong Hylos jungle na to. Let's see kung paano papaganahin ng Smart Omega. Pero kung titingnan natin in terms of the lineup ng RSG Philippines, parang ready din yung kanilang composition dito. Kumuha sila ng glue kung gusto mo ng backline access and medyo makunat din talaga. Kaya lang yung match up dito sa Gold Lane Midnight ano bang masasabi mo rito? Lamang na lamang dito yung Harith kasi you can't really out-trade versus the Harith as Bruno kasi yung kapal ng shields, ang hirap niyang labanan. And of course, yung damage output din na nilalabas mula dun sa kanyang Sacrificio ay napakataas. It is, however, a skill-based matchup. It just naturally yung transition ay napupunta lang talaga sa Harith. Pero kapag nakakuha ng konting lead yung Bruno, again, it's the same thing. Tuloy-tuloy lang yung objective niyan. And all things considered, may Nolan aspect din kasi yung lineup ng RSG. Yeah, parehas first game Ayun. na magkabilang team. Itong laban na ito, unang subok para sa bagong barangay at bagong mix naman para dito sa RSG. 4 p.m. MPL na. Alam niyo na, ano oras na rin kasi? Oh, 4-10 na actually. 10 minutes sa lagpas. So, Kasi kanina 10 pa minutes, MPL. 10 minutes yung draft. Kanina pa MPL pala. Ito, matindi dito. Ang bilis ng wave clear, pare. Yeah. Ng Omega. Pag pinatagal mo to, nako, ay, si Strong Grip na ata kasi. Si Lembot pala to. Binabati ko pala si Coach Strong Grip na nakaupo dyan. Alam niya na yan. Pero ang masasabi ko lang dito, yung late game dito na kilala pa rin yung Omega, pwede pa rin mangyari. Lilia Hylos, ang hirap mag-push niyan. Yeah. Bagong identity, pwedeng madala pa rin naman talaga kung ano man yung nasimulan ng Smart Omega. Pero base dito sa Emblem Midnight, ano bang mga kapansin-pansin? Kapansin-pansin actually yung Festival of Blood, I think nahawak ni West on the Harith, if I'm not mistaken. Adding yung kanyang nakukuhang spell amp mula doon sa kanyang mga magic damage kasi parang ano din yan ang dating niyan yung parang bagong improved na Lunox na napakataas ng damage mo, napakataas pa rin ng sustain. So it is gonna help pagdating sa mga skirmishes tulad nito. Mabubuhay siya dahil may additional layer of HP siya nakukuha mula sa kanyang mga pokes. Humiwa lang ng bahagya si Demon Kite doon sa bottom lane at nakaramdam si West. Buti na lang medyo malapit si West doon sa may tower. Kung medyo napababa pa siya ng onte,
could have been a kill para kay Demon Kite. Tandaan natin, medyo makati pa rin ang Bruno sa level 1 early, lalo na't wala pang 4. Yeah. Si West, pag nag-4 yan, tsaka yan babanat. Anyways, Ang hirap lapitan ito. Oo. Lilia Hylos. Parang ano to eh. Lilia actually, Hylos eh. Bagong luma to eh. Kasi Oo nga naalala natin, season 6 ng Smart Omega, yung Lilia Hylos, ginagamit nila to, prominent to sa roam and support, tapos yung nag-i-invade, parang ang hirap nga naman laban. Kasi kapag nadikitan ka, wala nang takbuhan. Oo nga eh. Ang taas kasi ng DPS. Yeah. Tapos yung DPS nitong Lilia, ayan yung putok-putok jutsu. Okay, mag-gloom. Oo, yun nga eh. Yung DPS damage niya, akala mo walang damage. Eh. Oo. Maliit siya na chunk, pero pag napadami, patay ka. Ano yan? Parang Oo. ano yan, yung concept ng piso. Oo, piso-piso Pag lang. dinamihan mo, makakabuo ka pa rin ng 10 piso. Yun nga eh. So, yung early game dito ng side ng RSG, kailangan, pag lumapit sila, kailangan nila respeto yan. Yeah. Yung mga ganun. Ayan na. Ayan na. Okay, kakasabi ko lang, nilabas na may Glorious Pathway, pero medyo sa kabilang side. Dahil si Demon Kite! Uy! Demon Kite with a dodge! Pero babanatan na si Nibur. Demon Kite! Ang ganda naman ng pagkadulas. Napakaganda ng iskapo doon. And gusto ko yung sinasabi mo, madulas yung lineup dito ng RG. Madaming dash. Mahirap hulihin itong si Light. Pero ngayon, Okay. tatamba na. Nagtabog si Light, nagtabog yung baka sa kabayo. First blood. Mula kay Aqua. At nilabas Ay! pa yung Mini Lord. Yung Mini Lord, okay, pumanat. Binabanatan si Rail, pero poke lang pala yun. Okay, kalma lang, kalma lang. Pero speaking of the Lord, yung bagong Lord or yung agang Lord. Grabe, no? Para dito kay Light, masakit-sakit din yan eh. Etong Biksana na to, biruin mo, medyo ano to eh, medyo may ibang jutsu talaga to. Oo. Turtle pa lang, may Lord na siya. Tama naman, di ba? Bagong barangay. Di bagong lord. O, lagyan natin lahat ng bago. Oo eh. Actually, yung Hylos Jungle hindi na bago. Nakita natin yun ng F3. Dati. Ang naglaro niyan, I think Blacklist pa nga. Yep. So, itong concept ng Hylos Jungle, malakas to talaga sa early game kapag nadidikitan mo yung target. Even against assassins like Nolan. Kasi yung additional sustain, yung additional crowd control na binibigay ng isang Hylos, lalo pati yung Glorious Pathway, may panghabol ka, it is really useful in taking down these targets. Unfortunately, for Smart Omega, hindi pa kulang yung damage nila. Ay, hindi pa kulang. Hindi pa sapat Yeah. yung damage nila. Basically, kulang pa para patayin si Demon Kite nung time na yun. And in contrast, RSG, they have overwhelming damage kasi kilala naman natin ng Nolan, high burst capabilities early to mid game. Yeah, naka-Hunter Strike na nga rin dito si Demon Kite. Ngayon papasok bago pa na ng Smart Omega. Yan na! Here we go, Glorious Pathway. Nilabas, pero nilabas na naman yung Mini Lord. Nakapagpakpakan dito sa loob ng turtle at nagdabog. Si Light with the Minoman Furies. Tapos may mga lasit na babanat. Si Demon Kite. Maghabol na ang side ng mga Raiders at ni-raid ang dalawa sa kupunan ng Omega. At tumaba na pa si Kosei is the way. With the volley shots in Shinampu, Ninibor, at iba talaga ang galawan ng mga Robin. Wow, tatlo! Ang tindi mo naman, Bidoy. Tatlo ang bagsak para sa Smart Omega RSG Philippines. Ramdam na ramdam nila. May mga pagbabago sa lineup. Pero ito pa rin yung task force na nakasanayan natin. Oo, may iba pa ring aggressiveness na binabato ang Raiders ngayon. I like the commitment from RSG. Once na na-reset yung teamfight, actually medyo wala silang pake doon sa Turtle. Nung lumabas na yung Minoan's Fury coming out from Light, kita natin nag-engage kagad yung RSG onto the targets na pwede nilang mahanap. And Smart Omega, again, kulang pa din kasi yung kanilang damage output. Hindi pa ganun ka-online yung Harith on West. Kaya naman hindi pa sila makalaban ng 5v5 engagements versus RSG. Yeah, Enchanted Talisman available na kay Ryle. So kahit pa paano yung extra cooldown reduction para dun sa kanyang mga pokes. Grabe. Ay, Ang tagal na palang pinili nito. Oo. Yeah. Pero Roma na yan, Roma Hylos. season 10 pa, no? XP. XP, si Cram. Oo, XP. XP Wow, season Ang tagal 10. na. Hindi ko na maalala, ang tagal na. Nandun pa tayo sa Eastwood. Oo. Layo Oo nga, na, ang layo Pasig. nun. Pasig pa yun, eh. Pasig. Makati na eh. Oo. Pero ang ganda na ang maganda to na tinututukan. Oh! Ay! My club. Sabi ni Demon Kite Buris, mamaya ka na magsalita. Mamaya ka na magsalita, Moritz. Ito na nga, the devil form. Wow. The devil demon, the smiling demon is back! Na-miss niya dito sa Pilipinas. Ramdam na ramdam mo eh. Alam niya na kaya niyang sumabay. Pagbalik niya dito, ito kaagad debut game ko. Papakita ko agad sa inyo kung gaano kalupit gumamit ng Nolan. 3-0-2 na KDA. Grabe.
And gusto ko lang i-highlight gaano kalinis yung execution ng blueprint ng RSG. All things considered, ang gusto nila mangyari is ma-activate nila yung Nolan, which they are doing so right now. Magamit nila yung zoning capabilities ni Nibor on the glue, which is why nag-make sense yung kanyang Radiant Armor first item pickup. Kasi puro magic damage yung Smart Omega. And you also have to say na objective taker lang talaga. Ano to, parang throwback din to ng M5 kung maaalala natin yung See You Soon. Si Kosei, wala siyang pakialam sa mga skirmish na nangyayari sa mapa. Ang kalaban ko, Torre. Torre only no? So yun sa mga favorite niya, Slam coming in for Nibor, pero nilabas si Zaman Force ni West para maka-out doon sa aggressiveness ni Nibor. Okay, may nagamit na kagad na kit dito ang Smart Omega. Pero tingnan mo si Nibor. Grabe yung zone. Si Mark pa yung binabanatan niya dito. Nandun yung mga slam-slam. Pasok si Ryle dito. Umaamba-amba lang ng kanyang mga glooms. Pero grabe yung pinapamalas dito ng RSG. Hindi na sila nag-hold back eh. Atake na kung atake ang kanilang papamalas. Grabe si Nibor, pare. Okay, hinila dito si Nibor. Masyado daw malalim. Na-offend siya. Medyo na-offend siya kasi na-offend si Luis. Kaya I'm offended. Oo, hinila niya pa no? Sabi niya, sama ka sa amin sa barangay. Ayun na. Ngayon, may punish na gagawin yung Omega doon. Sinama sa barangay. Oo. Masyado kasing Uli ka muna. Masyado ka na kasing maasim at sabi niya. masyadong malalim. Na-curfew, kumbaga. Na-curfew. Masyado kang matagal dyan eh. Anong oras na kasi? Sama ka muna sa amin. Sabi kasi dyan, bawal tumambay dito. Tumambay siya. Hinuli siya ngayon ni Luis. Nahuli siya ni Kapitan Luis no? Yeah. Pero kung nakalusot siya doon, pwede yun kasi may split-split pa siya eh. Pero maintindihan natin kung ba't ginagawa yun eh. Na-mention nga natin kanina, malaki yung ginagawa talaga ng XP ngayon eh. Yeah. Yung mga ganun, hindi natuturo yun eh, ginagawa ni Nibor. Ano yun? Yung pag namatay ka, fine. Pag di ka namatay, ang pogi mo. Basically, kailangan yun. Nasa blueprint, nasa trabaho ni Nibor. Sayang, no? Na i-cover. Pag namatay, okay lang. Walang Muntik na problema. pala siya maging pogi. Oo. Pogi Kaso naman siya. hindi, namatay. Pogi naman siya. Dagdag pogi points lang pag di At least nilinaw, no? Buti nilinaw mo. Ayan na naman. Yung nagpapapogi na naman. Ayan, may sabang pogi dito. Ayan, pogi din. Uy, may sabang. Ayun na. Hinina na naman sa barangay. Bawal tumambay dito. Sabi ni Luis. Oy! Ayan na, Nabuhay! Pogi naman pala! Sabi ni Nibor, split na ako dito, bro. Ay, Englishero pala sila. Hindi, sabi niya kay Panda, split na ako, bro. Ay, nagpa-pro ba si Panda? Mewan ko. Anyways, Okay. Lord, para kay Demon Knight, napaka-basic naman nun. At ngayon, mag-glorious pathway pa out ang Omega. Yung mga ultimates nila, ginagamit at kinocommit na nila pang disengage. So masasabi natin na dumadating na sa punto na alam na ng RSG, kuha na natin yung kilite, alam na natin kung paano gagawin na i-domina yung first mid part ng game na ito. Parang bad news yun, pare, kapag ginagamit mo yung mga ultimo pang out. Oo. Well, yung kay Luis okay lang. Pero yung yung kay Nibor okay lang. Pero yung entirety ng lineup nyo for Smart Omega, yung mag-ulti kayo lahat palabas, yun yung nahihirapan sila. Kasi again, in theory, yung lineup nila, medyo slow DPS kasi ito for Smart Omega. Puro magic. Ang problema, yung glue, hindi nila mapatay. For one, may Radiant Armor and yung reset factor noong split-split. Huhulihin ngayon si Demon Knight. Ito yung sinasabi natin kanina with the implosion. Pero makakapag-out siya. Walang damage. Walang damage walang damage dealer dun eh. At maiintindihan natin kung bakit nakalusot dito ang RSG ngayon. Papasok na, nailatag dito yung ultimate habang si Matt Nilabas na naman yung mini lord. Binabanatan si Matt. Matt ay natunaw sa mga bola na meron si Kosei. Kosei, free hit. Doon sa may bandang tower. In, out. Basagan tower. Out lang din muna si Demon Knight. At doon nagpalakpakan ng Raiders. Dahil nakabasag ang RSG. Parang nagmamadali ang RSG Philippines eh. Sabi 4 PM, parang meron silang deadline May eh. deadline, 4 PM. 4 PM kasi MPL na 4 PM. May next raid pa sila eh. May next raid pa eh. May Sabi next niya, raid bilisan pa eh. natin to. Quest 1 pa lang to. Okay. Oo nga eh. Ito na, second turret na mapapabagsak. Wow, tapos biglang out. Linis. That's how you utilize early game leads. Slowly but surely, ito ang gameplay ng Pilipinas. Disiplina lang, objectives, macro gameplay, supremacy. Torre lang naman ang gusto natin, ba't ka maghaharap ng teamfight? Pagkakuha ng tower sa top, out, hintay wave sa mid lane, kinuha na lang yung tower sa mid lane, out, wait tayo ng next lord. Yeah. At medyo nahihirapan sila dito kay Nibor eh. Ramdam niya eh. Oo nga eh. Dominance Ice tapos Radiant Armor. Wala ka namang any hero dito ng Smart Omega na magbo-burst sa kanya instantly. And dahil dun sa ginagawa ni Nibor, nababurn lahat ng mga skills na pwedeng gamitin sana ng Smart Omega sa ibang heroes grabe ng si Nibor, RSG. Grabe si Nibor pa. Ay, grabe si nabalutan si Matt!
Sinabunutan si Matt, sinashampoo! Sinashampoo si Matt dito! Oh, teka lang, masyado makapalang buhok. Out muna tayo. Makapalang buhok eh, makapalang buhok. Tinanggal yung kulay ng buhok, Tinanggal yung Ready. kulay ng buhok ni Matt. Sabi niya, ba't kasi kulay red yan? Gawin nating blue. Grabe ni Bor. Putting on a show sa kanyang first MPL game. West. West. Everyone. Oh! Pero, okay, so what? Inangkel break. Kinrossover ni Ayan Demon Kite. Habang ngayon inabol na si Wes. At ayun yung punishment na gagawin ni na Demon Kite kay Wes. Napakabilis. Napatumba si West. Kulang ng isang Smart Omega opportunity para sa RSG Philippines na pumunta na kagad doon sa next na Lord. This is a Luminous one. So if ever man na makuha ng RSG to, mas mahihirapan ng Smart Omega if ever. Grabe si Demon Kite, ginamitan ng mathematics. Di ko kinaya si, yung- si Harit. Yung ginawa ni Demon Kite. Sabi nyo, ito yung angle, negative 180 tayo. Doon tayo sa kabila. Gulang na yun eh. Ninay Crew, May no? iba na si Demon Kite ngayon. Kasi nga nag-training nga dun sa time capsule. Oo. Nag-iba na nga yung form niya eh. Pero hindi ka side I think isa rin sa mga reason dito is bumalik or nagkaroon ng international experience din kasi si Demon Kite eh. Oo So nga. I think isa yun sa mga growth na nagpamalas para sa kanila. May hirapan na talaga yung Smart Omega dito para makabawi. Kasi again, yung team fight nila, ang concept ng team fight nila is may mahuli si Mark and makagamit ng Zaman Force si Harit. Pero yung mga targets nila, hindi rin ganun kadali i-takedown. For one, may mobility na nanggagaling mula kay Demon Kite. Two, si Kusei, hindi mo pwedeng bawaran sa isang team fight kasi masakit masyado yung bola. And three, yung reset na nanggagaling mula kay Light with the Minoan's Fury. Actually, one of the hardest counters against the Harit. Kasi kapag nilapag mo yung Zaman Force, mag-ulti lang siya. Okay, mukhang maglalaban na nga dito. Yon! Yung ginawa na Minoan's Fury. Actually, meron pa ba? Libor! Si Libor nasa loob. Pero yung Lord ay bumabanat na ngayon Power sa lock, base. power lock, power lock! Unstoppable na si Light. Living in the moment ang RSG para sa game number 1.